Bago tayo magsimula sa video ngayon, i-comment kung saan ka nanonood at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. Sa dilim ng gabi, tahimik na umuusbong ang mga anino sa mundo. Ang hangin ay mabigat, tila nagdadala ng babala, at ang lupa ay nanginginig sa ilalim ng mga yapak ng sangkatauhan na nakalimot sa kanya. Ang mga mata ng tao, abala sa kanilang mga gawaing panlahat, ay hindi napapansin ang paparating na kaparusahan. Ngunit siya na may kakayahang makakita sa espiritual na kahulugan ng mga kaganapan ay nakita at ang mundo'y nagpatuloy sa kamangmangan. Ellen White ay sumulat sa Ang Dakilang Labanan. Sa mga huling araw ng mundo, mga sakit at salot ay lilitaw na hindi pa nararanasan ng sangkatauhan. Ang lupa ay magiging madugong sinasabing parusa at ang daigdig ay matutukso ng hindi makatarungan at malupit na kapangyarihan. Ang kanyang mga salita ay parang kidlat sa madilim na langit, tumatama sa puso ng bawat nakikinig. Nakita niya ang mga lungsod na nababalot ng karamdaman, ang mga kabahayan na nawawala sa sakit at ang kalikasan na tila nakikidigma sa sarili nitong mga anak. Sa bawat hapdi, mayroong babala. Sa bawat iyak, mayroong paalala. Ellen White ay nagbabala sa mga kaganapan ng huling araw. Ang tao ay magtatangkang labanan ang Diyos sa pamamagitan ng agham at teknolohiya. Ngunit ang kanyang kamay ay maghahatid ng mga sakit at salot upang gisingin ang sangkatauhan. Ang ating mundo na abala sa ingay at aliw ay malapit ng maranasan ng isang pambihirang paggunaw. Ngunit sa gitna ng takot, mayroong tawag sa pagbabalik loob. Ang mga matutuwid ay maghahanap ng kanlungan sa kanya habang ang iba ay mahuhulog sa dilim ng sariling kasalanan. Ang pangitain ay malinaw, ang mensahe tahimik ngunit hindi matatawaran. Ang mga salot ay susunod sa mga unhakbang ng sangkatauhan, hindi bilang kaparusahan lamang, kundi bilang hudyat sa muling pagsasaayos ng espiritu at puso. At sa katahimikan ng gabi, ang tanong ay nananatiling buhay. May maririnig ba tayo? May pagbabalik loob ba ang ating puso bago dumating ang bagyong nagbabanta sa lahat ng nilalang? Ang araw ay sumisilip sa mga lungsod, ngunit hindi nagdudulot ng liwanag sa puso ng sangkatauhan. Ang hangin ay puno ng usok at bulong ng takot. Ang mga daan ay puno ng walang ingat na naglalakad, abala sa kanilang mga gawain, hindi napapansin ang mga babalang nakasisilaw sa kanila. Ngunit sa pagitan ng katahimikan, may naririnig ang mga mata ng espiritu. Ang pag-aalsa ng sakit ay unti-unting nagtatakda ng ritmo sa mundo. Ellen White ay sumulat sa Ang Dakilang Labanan. Ang mga sakit na hindi pa nararanasan ng sangkatauhan ay darating, at ang bawat hakbang ng tao ay susubok sa kanyang pananampalataya. Ang karamdaman ay magiging instrumento ng paggising at ang bawat pagkakasakit ay maghahatid ng babala sa mga nagtatangkang malimot sa Diyos. Hindi lamang pisikal ang sakit, ito ay isang pag-uulat sa kaluluwa, isang panghihikayat na bumalik sa banal na landas. Ang mga kabataan at matatanda ay parehong apektado at sa bawat bulong ng karamdaman, naririnig ang tahimik na paalala. Ang mundong ito ay hindi ligtas sa kaparusahan ng Diyos. Ellen White ay nagbabala sa mga kaganapan ng huling araw. Ang tao ay maghahanap ng lunas sa siyensya at medisina, ngunit ang Diyos ay magpapadala ng mga salot upang ipakita na ang tunay na kaligtasan ay hindi sa kamay ng tao kundi sa Kanya. Ang pagtingin sa mga araw na dumarating ay nakakapangilabot. Ang mga bayan ay nagiging tahimik maliban sa mga iyak ng nagdurusa. Ngunit sa gitna ng lahat may liwanag, ang pagkakataon para sa pagbabalik loob, ang pintuan ng awa ay bukas pa rin. Ang karamdaman ay may mensahe, ang sangkatauhan ay dapat bumalik sa Diyos bago dumating ang hindi mapigil na paghatol. Ang pangitain ay malinaw, ang sakit ay hindi lamang pisikal na kapahamakan, kundi espiritual na gising.
Ang bawat hapdi ay parang pintig ng kampana, nagpapaalala sa lahat na ang mundo ay malapit ng magbago at ang bawat kaluluwa ay may desisyon na dapat gawin, pagbabago o pagbagsak. Ang mundo ay tila humihinga ng mabigat. Ang mga ilog ay dumadaloy, ngunit may dalang kakaibang kalungkutan. Ang mga lungsod ay nagiging tahimik at ang bawat tahanan ay may kwentong nagtataglay ng sakit at pangungulila. Sa kabila ng abala at ingay ng sangkatauhan, mayroong nakikita isang paalala ng mga darating na kapahamakan. Ellen White ay sumulat sa Ang Dakilang Labanan. Ang bawat bansa ay tatanggap ng mga salot at epidemya. Ang hindi makakakita ng kabutihan ng Diyos sa gitna ng karamdaman ay malulunod sa sariling kasalanan. Ang sakit ay hindi lamang parusa kundi isang babala. Hindi sapat ang siyensya at medisina. Ang bawat lunas ng tao ay pansamantala lamang. Ang tunay na proteksyon ay nasa Diyos sa kanyang awa at kalooban. Sa bawat pagkalat ng salot, mayroong paalala na ang tao ay walang kapangyarihan laban sa kanyang plano. Ellen White ay nagbabala sa mga kaganapan ng huling araw. Maraming tao ang magtatangka na kalabanin ng Diyos sa pamamagitan ng agham at teknolohiya, ngunit ang kanyang kamay ay magpapadala ng sakit upang gisingin ang sangkatauhan. Ang takot ay tumataas. Ang mga lansangan ay puno ng katahimikan at ang bawat tao ay nakatingin sa langit na tila naghahanap ng kasagutan. Ang sakit ay nagbubukas ng mga mata sa espiritual na katotohanan. Ang mundo ay hindi ligtas at ang kaligtasan ay hindi makakamtan sa sariling lakas ng tao. Sa gitna ng takot, may liwanag ng pag-asa. Ang mga naghahanap ng Diyos ay makakakita ng kanlungan. Ang mga sumusunod sa Kanya ay magtatamo ng lakas upang malampasan ang kaguluhan. Ngunit ang iba na patuloy na tutol ay haharap sa dilim ng kanilang sariling kasalanan. Ang pangitain ay malinaw, ang salot ay simbolo ng pagsubok babala sa bawat kaluluwa. Ang mundo ay magbabago at ang bawat isa ay may desisyon, susunod sa Diyos o babagsak sa kanilang sariling paraan. Ang hangin ay mabigat sa kababalaghan, ang mga punong kahoy ay nanginginig at ang lupa ay tila nagbubulong ng babala sa bawat nilalang. Sa katahimikan ng mundo, ang tao ay abala sa sariling gawain, hindi nakaririnig ng tinig ng Espiritu na nag-aanyaya sa kanya na tumingin sa mas malalim na katotohanan. Ellen White ay sumulat sa Ang Dakilang Labanan. Ang kalikasan ay magpapahayag ng kanyang lihim sa bawat panahon ng kaguluhan. Ang sakit at salot ay mga tanda ng mga darating na kapahamakan at sa bawat sakit ang sangkatauhan ay pinapaalalahanan na ang kaligtasan ay hindi matatagpuan sa sarili nitong lakas kundi sa Diyos. Ang bawat pag-ikot ng hangin, bawat hampas ng ulan, at bawat pagbabago sa kalikasan ay may mensahe. Ang mundo ay nakikisabay sa plano ng Diyos, isang plano ng paggising at pagbabago. Ngunit marami ang patuloy na nagtatanggi, abala sa panandaliang kasiyahan at material na kaginhawahan. Ellen White ay nagbabala sa mga kaganapan ng huling araw. Ang mga sakit at salot na darating ay maglilinis sa mundo, itatama ang mga puso, at magtuturo sa tao na ang kanyang tunay na lakas at proteksyon ay nagmumula lamang sa Diyos. Ang mga kabataan at matatanda ay parehong nasasaksihan ang kakaibang kapangyarihan ng kalikasan. Ang sakit, bagamat nakakasindak, ay may layunin, ang pukawin ang puso ng tao at ituro sa kanya ang kahalagahan ng pananampalataya. Ang bawat hapdi ay isang paalala na ang mundo ay hindi nababalutan ng katiwasayan at ang tao ay walang kapangyarihan laban sa dakilang plano ng Diyos. Sa gitna ng takot at pangamba, may pagkakataon pa rin para sa pagbabago. Ang sinumang lumapit sa Diyos ay makakatagpo ng kanlungan. Ngunit ang mga patuloy na tutol ay mararanasan ang dilim ng kanilang sariling mga pagpili. Ang mensahe ay malinaw. Ang kalikasan sa pamamagitan ng kanyang mga lihim at kapangyarihan ay nagpapahayag ng babala at pagkakataon. Ang mga sakit
ay mabilis na kumakalat sa mga lungsod at baryo. Ang bawat tahanan ay apektado. Ang mga bata, matatanda at mahihina ay kaparehong nakararanas ng hapdi at pangungulila. Ang mga doktor at siyentipiko ay nagsisikap, ngunit hindi sapat ang kanilang kaalaman upang mapigilan ang paglaganap ng mga karamdaman. Ellen White ay sumulat sa Ang Dakilang Labanan. Ang mga sakit at epidemya ay maghahatid ng malaking pasakit at kamatayan. Ang sangkatauhan ay magtatangkang hanapin ang lunas sa sariling lakas, ngunit ang tunay na proteksyon ay nasa Diyos. Ang bawat pag-ubo at bawat lagnat ay isang babala, isang paalala na ang mundo ay hindi nakahiwalay sa kanyang kalooban. Ang mga pamahalaan ay nahihirapan, ang mga ospital ay puno, at ang takot ay kumakalat gaya ng karamdaman mismo. Ellen White ay nagbabala sa mga kaganapan ng huling araw. Ang tao ay magtatangkang labanan ang sakit sa pamamagitan ng agham at medisina, ngunit ang Diyos ay magpapadala ng mga salot upang ipakita na ang kaligtasan ay nagmumula lamang sa Kanya. Ang salot ay nagbubukas ng mata ng tao sa espiritual na katotohanan. Ang bawat hapdi at bawat pangungulila ay nagtuturo. Walang kapangyarihan ang tao laban sa plano ng Diyos. Ngunit sa gitna ng takot, may liwanag para sa mga nagnanais bumalik sa Kanya. Ang Kanyang awa ay naroroon pa rin, handang tanggapin ang sinumang magbabalik loob bago dumating ang walang kasing lakas na paghatol. Ang salot ay nagdudulot ng malawakang kahirapan. Ang mga negosyo ay nagsasara. Ang mga pamilihan ay walang tao. At ang mga pamilya ay nagugutom. Ang bawat komunidad ay nakararanas ng parehong pangamba at pagkawala. Ang sakit at kawalan ay magkasabay na bumabalot sa sangkatauhan at walang makaligtas sa sakuna maliban sa mga humahanap ng tulong mula sa Diyos. Ellen White ay sumulat sa Ang Dakilang Labanan. Ang karamdaman ay magdadala ng kahirapan at kapighatian sa maraming tahanan. Ang sangkatauhan ay maghahanap ng lunas sa sariling lakas, ngunit walang lunas sa mga ito kundi sa Diyos. Sa bawat pag-iyak ng isang bata, bawat pag-ubo ng may sakit, at bawat pagluluksa ng pamilya, naririnig ang tahimik na babala. Ang kaligtasan ay hindi matatagpuan sa kayamanan o sa agham, kundi sa pananampalataya sa Diyos. Ellen White ay nagbabala sa mga kaganapan ng huling araw. Ang mga sakit at kaguluhan ay magtatanggal ng maling seguridad sa mundo. Ang tao ay matututo na ang kanyang tunay na proteksyon at lakas ay nagmumula lamang sa Kanya. Ang kapangyarihan ng Diyos ay makikita sa Kanyang awa sa gitna ng kaguluhan. Ang mga matutuwid ay makakahanap ng kanlungan sa Kanya at magkakaroon ng lakas upang malampasan ang lahat ng pagsubok. Ngunit ang mga patuloy na tutol ay haharap sa mas matinding pagdurusa. Ang mensahe ay malinaw. Ang salot at kahirapan ay hindi lamang parusa, kundi paalala ng kinakailangang pagbabalik loob at pagtitiwala sa Diyos. Ang ikapitong salot ay dumating na parang bagyong walang paunang babala. Ang mga dagat at ilog ay tila may dalang lason at ang hangin ay puno ng nakikitang poot. Ang mundo ay nakikipagbuno hindi lamang sa mga sugat ng katawan, kundi sa bigat ng kaluluwa. Ellen White ay sumulat sa mga kaganapan ng huling araw. Lalaganap ang mga salot sa daigdig at libo-libo ang mamamatay. Ang mga kalamidad na ito ay magpapaalaala na wala ng tiyak na kapanatagan sa mundo. Ang mga lungsod na dati puno ng kasiglahan ay ngayon nagiging parang mga sementeryo. Ang mga pintuan ng bahay ay sarado, hindi para sa kapahingahan, kundi upang pigilan ang pagpasok ng kamatayan. Ngunit kahit gaano katibay ang mga pader, ang takot ay pumapasok sa bawat tahanan. Sa mga testimonya para sa iglesia isinulat niya, ang Diyos ay hindi magtatagal na makibaka sa tao. Kapag ang Kanyang awa ay umurong, walang makakakubli sa harap ng Kanyang mga hatol. Walang bansa ang ligtas. Ang mayayaman at mahihirap ay pantay-pantay na nakararanas ng pagkawasak.
Ang karangyaan ng ilan ay nagiging walang halaga kapag ang katawan ay tinatamaan ng salot. Ang mga manggagamot ay nalilito at ang agham ay nananahimik sa harap ng kapangyarihan ng Diyos. Ellen White ay nagbabala sa ang dakilang labanan. Ang mga kapangyarihan ng kasamaan ay hindi mapipigil ng tao. Ang mga ito ay tanda ng wakas na malapit na. Habang lumalaganap ang pagkawasak, may iilang yumuyuko sa panalangin, humahanap ng kanlungan sa ilalim ng anino ng makapangyarihan. Ngunit marami ang patuloy na nililibang ang sarili, pilit na tinatakpan ng kanilang takot sa pamamagitan ng kasalanan at panlilinlang. Ang kanilang mga puso ay pinatitigas ng pagkawalang bahala at sa gitna ng salot, sila'y nananatiling bulag. Ellen White ay nagsabi sa mga unang sulat, "Nakikita ko ang mga taong nagtatakbo, humihingi ng tulong, ngunit huli na, ang awa ng Diyos ay umurong at wala nang sagot sa kanilang mga daing. Ang mga larawan ng pagkawasak ay hindi malilimutan. Mga pamilya na nahahati, mga bata na naiiwang walang magulang, mga magulang na nagluluksa sa mga anak na biglang nawala. Ang kalikasan mismo ay tila kumakalaban at ang sangkatauhan ay nagigising sa realidad ng kanilang kahinaan. Ngunit kahit sa oras ng matinding dilim, may liwanag. Ang mga anghel ng Diyos ay nagbabantay sa mga tapat. Hindi lahat ay nasisira, hindi lahat ay nawawasak. May mga tahanang binabalot ng kapayapaan sa kabila ng kaguluhan at may mga puso na nakakatagpo ng kapanatagan sa Kanya. Ellen White ay nagpatotoo sa mga mensahe na pinili. Ang tanging ligtas na kanlungan ay sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Ang mga tatak ng Kanyang bayan ay hindi masisira ng mga hatol na darating. Ang tanawin ay nagpapakita ng dalawang larawan, isa ng walang katapusang pighati at isa ng matatag na pananampalataya. Ang parehong mundo ngunit magkaibang kapalaran. Ang salot ay nagiging salamin, nagpapakita kung sino ang nakaugat sa Diyos at sino ang nakaugat sa sarili. At sa paglawak ng pagkawasak, naririnig ang walang hanggang babala, humanda sapagkat ang oras ay hindi na malayo. Habang ang mga salot ay patuloy na bumabagsak, lumalabas ang isang mas matinding tanawin ng paghuhukom. Ang ikasunod na hampas ay hindi lamang sumisira sa kalikasan at sa katawan, kundi ito'y lumalapastangan sa lahat ng tiwala ng tao. Ang lupa ay nanginginig sa ilalim ng galit ng Diyos, at ang mga puso ay kumakabog sa harap ng hatol na hindi na mapipigilan. Ellen White ay sumulat sa Ang Dakilang Labanan, ang mga salot na bumagsak sa Ehipto nung ang Diyos ay nagliligtas sa Israel ay magiging tulad ng mga kapahamakan na sasapit bago ang huling pagliligtas ng Kanyang bayan. Ang tubig ay nagiging mapait at ang hangin ay tila nagdadala ng kamatayan. Ang mga hayop ay nahuhulog, ang mga pananim ay natutuyo, at ang mga tao ay walang makain. Ang mga kalye na dati puno ng kasiglahan ay nagiging parang disyerto ng mga bangkay at luha. Walang sinuman ang nakaliligtas mula sa kalunos-lunos na tanawin. Sa mga testimonya para sa iglesia, sinabi niya, ang tao na umaasa sa kanyang kayamanan ay makikitang walang magagawa laban sa araw ng hapuot ng Panginoon. Ang mga makapangyarihan sa mundo ay nagtatago sa mga palasyo, ngunit kahit ang gintong pader ay hindi makapipigil sa mga hatol. Ang kanilang mga ari-arian ay nagiging walang kabuluhan. Ang kanilang kapangyarihan ay nadudurog sa isang iglap. Ang mga inaakala nilang depensa ay nagiging anino lamang ng kanilang kahangalan. Ellen White ay nagbabala sa mga kaganapan ng huling araw. Kapag ang mga anghel ng Diyos ay umurong at ang kapangyarihan ng kaaway ay malayang kumilos, walang kayamanan o kalakasan ang makapagliligtas sa tao. Ngunit sa kabilang dako, ang mga tapat ay nagtataglay ng isang tanda na hindi nakikita ng mata ng tao, ngunit pinagtitibay ng Diyos. Habang ang mga masasama ay sumisigaw ng takot, ang mga matuwid ay nagtataglay ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan.
Ang kanilang mga panalangin ay umaakyat na parang usok na hindi mapipigilan. Sa mga unang sulat, isinulat niya, "Nakita ko ang mga banal na napalilibutan ng mga hatol, subalit sila'y ligtas. Ang Diyos ang kanilang kanlungan at kalakasan. Ang kaibahan ay malinaw." Sa isang banda, mga tao na walang pag-asa, kumakapit sa lupa, ngunit walang makitang lunas. Sa kabilang banda, mga kaluluwang pinatibay ng pananampalataya, nakatindig sa gitna ng unos. Ang mga salot ay hindi na basta pisikal na sugat, ang mga ito'y naging hayagang pahayag ng galit ng Diyos laban sa kasalanan. Ang bawat hampas ay paalala na ang oras ng pagsubok ay malapit ng matapos at ang pinto ng awa ay tuluyang magsasara. Ellen White ay nagpatotoo sa mga mensahe na pinili. Kapag ang kaligtasan ay isinara, wala ng pintuan na bubuksan. Ang mga salot ay tatapos sa gawain ng babala at paghahanda. Ang larawan ay naging ganap. Isang mundo na nasa ilalim ng huling paghihiganti ng mga salot. Ang dagundong ng kalikasan, ang pag-iyak ng mga tao, at ang katahimikan ng mga banal ay nagsasanib upang ipakita ang dakilang drama ng wakas. At sa lahat ng ito, nananatili ang tanong na hindi maiiwasan: saan tatayo ang tao sa oras ng hatol, sa tabi ng Diyos o sa ilalim ng kanyang galit? Ang huling tanawin ng mga salot ay hindi lamang larawan ng pagkawasak, kundi larawan ng wakas ng isang panahon. Ang lupa ay nanginginig, ang kalikasan ay tila umaatungal, at ang mga tao ay walang matakbuhan. Sa bawat sandali, malinaw na ang oras ng awa ay tuluyan ng nagsara. Ellen White ay sumulat sa mga unang sulat, "Nakita ko na ang Diyos ay hindi na makikipagtagalan sa tao. Ang oras ng pagsubok ay natapos, at ang bawat kaso ay napagpasyahan, buhay o kamatayan. Ang hangin ay puno ng mga daing. Ang mga taong dati nagbabaliwala sa mga babala ay ngayon sumisigaw ng pagsisisi. Ngunit huli na ang lahat. Ang kanilang mga labi ay bumibigkas ng panalangin, ngunit wala ng pintuang bubukas upang tanggapin sila. Sa ang dakilang labanan, isinulat niya, "Kapag ang pinto ng awa ay nagsara, wala nang bubukas upang tanggapin ang mga makikipagkasundo pa. Walang intersesor na mananawagan sa harap ng Ama. Ang mga banal sa kabilang banda ay hindi ligtas sa tanawin ng kaguluhan, ngunit sila'y nakabalot sa proteksyon ng Diyos. Ang kanilang mga pangalan ay natatakan sa aklat ng buhay. Habang ang mundo ay gumuho, sila ay nakatayo, hindi sa kanilang sariling lakas, kundi sa kapangyarihan ng dugo ni Kristo." Ellen White ay nagpatotoo sa mga mensahe na pinili. Ang mga tatak ng Diyos ay mananatili sa kanyang bayan. Wala ng puwersa ng kasamaan ang makasisira sa kanila. Ang larawan ng huling oras ay nagbibigay ng dalawang malinaw na kapalaran. Ang isa ay ang mga sumuway, nahuhulog sa ilalim ng puot na walang hanggan. Ang isa naman ay ang mga tumanggap ng biyaya, ligtas sa piling ng Diyos magpakailanman. Sa mga testimonya para sa iglesia, sinabi niya, "Kapag ang galit ng Diyos ay ganap ng ibinuhos, walang makatatayo, kundi ang mga namumuhay sa kanyang kalooban." Ang mundo ay tila nagiging saksi sa sariling paghuhukom. Ang mga ilog ay nagiging dugo, ang mga langit ay nagdidilim, at ang lupa ay nagbubukas ng mga bitak na tila uhaw sa dugo ng tao. Lahat ng ito'y tanda na ang kasalanan ay dumating na sa wakas ng kanyang panahon. Ngunit sa likod ng puot may liwanag ng pag-asa para sa mga tapat. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa kordero at ang kanilang mga puso ay puno ng katiyakan na hindi sila iiwan. Ang mga anghel ay nagbabantay sa kanila at ang mga salitang minsang binitiwan ni Kristo ay bumabalot sa kanila. "Ako'y sumasa inyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Ellen White ay nagsulat sa mga kaganapan ng huling araw. Ang mga banal ay lilitaw na matatag, gaya ng bundok na hindi matinag. Ang kanilang pag-asa ay nakatali sa pangako ng Diyos, at iyon ay hindi mabibigo. At sa huling pagtahimik ng mundo, bago dumating ang liwanag ng walang hanggang araw,
narinig ang tinig na nagwawakas sa lahat ng bagay. Ang oras ng tao ay tapos na, ang kaharian ng Diyos ay darating.